أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الذي حمل لواء الدعوة وبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Purihin natin at dakilain natin at luwalhatiin natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at tayo magpasalamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tulad ng ating naipangako na ito ay ating ipagpapatuloy ng detalyado ang pagpapaliwanag sa unang hadith mula sa 40 hadith Imam Nawawi rahimahullah. Subalit bago lahat yan ay ating munang sisilipin at ating uulitin ang hadith. Ang hadith na ito ay mayroong apat na bahagi. Unang sinabi ng Allah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Pangalawa, ang bunga nito, wa innamal likum ri'in ma nawa. Pangatlo, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuluhu, fa hijratuhu ila Allah wa rasuluhu. Pang-apat, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilay. So ito ay ating sasaklawin inshallah subhanahu wa ta'ala. So natalakay na natin ang patungkol sa balaga o tinatawag na eloquency ng hadith na ito. At sabi natin na ang unang bahagi at pangalawang bahagi at ang una at saka pangatlong bahagi, kasi ang unang bahagi at ang pangatlo yun yung bunga ng unang bahagi. At yung pangalawa na banggit natin kanina bahagi, ang bunga nito ay ang pang-apat na sabihin natin ay bahagi. Na kung kaya natalakay natin na kabilang sa kapuri-puri ika nga na ito ay dapat na ihayag at hindi dapat ikahiya. At ang bagay na hindi kapuri-puri ay narapat na ito ay ikubli at isekreto. Sa pangalawa naman, pagdating sa pagpapaliwanag ng articulation ika nga unang i'rab, mga kapatid, sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ang phrase na ito, ang pangungusap na ito ay binubuo ng, of course, ng simuno at saka ng panag-uri, mubtada at saka tinatawag na khabar, simuno at saka panag-uri. Okay? At ang tinatawag na al-amal, so innamal a'malu. So ang a'mal dito ay ito yung tinatawag na simuno at ang panag-uri ito yung tinatawag na an-niyats, bin-niyats. At sa phrase na wa innamal likum ri'in ma nawa, ito rin ay binubuo ng simuno at saka ng panag-uri. Ngunit dito sa pangungusap na ito, yung wa innamal likum ri'in ma nawa, ay naunang nabanggit ang panag-uri bago ang tinatawag na khabar. Dahil ang tinatawag na unang binanggit ang tinatawag na panag-uri bago ang simuno. Dahil ang simuno dito ay ang which is yung tinatawag na mubtada, ito yung pangungusap na manawa. Okay? Ibig sabihin na huling binanggit ang simuno kaysa sa panag-uri. Supposedly, pagdating sa pangungusap, maunang babanggit ang simuno bago ang panag-uri. So ito ay mula sa kahusayan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Of course, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Ang ibig sabihin na kaya sino man ang mag-ibang bayan, maglakbay tungo sa Allah sa kanyang propeta, ay ang kanyang paglalakbay ay tungo sa Allah at sa kanyang propeta. Yun yung bunga at yun yung ang resulta. So ang pangungusap na ito ay tinatawag na jumla syartiyya. Ang ibig sabihin ng jumla syartiyya, ito yung conditional sentence, ika nga, o pangungusap o conditional na pangungusap. At makikita ang kasangkapan na ginagamit sa pang-conditional mula sa pangungusap na ito ay ang salitang man, okay? Sino man, kahit sino man, okay? At pakatandaan na ayon sa Arabic grammar, na kapag ang pangungusap ay binubuo ng jumla syartiyya, ay kinakailangan mayroong itong fi'lu syart o tinatawag na kondisyong pandiwa, okay? A verb of condition at o jawabu syart o apodosis, okay? Nang isabihin ay bunga o resulta, walang duda. At ang fi'lu syart mula sa pangungusap na ito ay kanat, malinaw? At ang jawabu syart naman ay fahijratuhu ilallahi wa rasuli. At gayon din naman ang kalagayan nito sa karugtong na pangungusap na waman kana hijratuhu lidunya yusibuha ila akhir al-hadith. So yun ay may kinalaman sa tinatawag na articulation or i'rab. Now, dadako tayo sa usaping panglingwahe dahil ito ang napakahalaga na dapat nating maunawaan. Now, doon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-a'mal.
Ang ibig sabihin ng al-amal ay mga gawain o anumang mga gawain. It's a plural form of amal. Ito ay pangmaramihan ng salitang amal. So, basically, ang amal ay gawain, kilos, o anumang katulad nito. At ang amal, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay nasasaklawan nito ang mga gawaing may kinalaman sa puso dahil ang puso ay gumagawa, ang puso ay kumikilos. Mga gawaing may kinalaman sa pananalita, ang dila ay kumikilos, gumagawa. Ito yung pagsasalita, ito yung pagbigkas, ito yung pagsasabi. At ang gawaing may kinalaman sa mga bahagi ng pangangatawan o kalamnan. Na kung saan ito yung jawareh, ito yung mga limbs, ika nga ng isang tao, ito yung kamay, ito yung paa, o anumang katulad nito. Kaya saklaw ng pangungusap na ito ang lahat ng anumang uri ng gawain. So katunayan o katotohanan, lahat ng anumang gawain na ginagawa ng lahat ng bahagi ng ating katawan. Now, uri ng mga gawain saklaw sa hadith na ito, ating silipin. Now, gawaing may kaugnayan ang puso. Okay? Ito yung mga kilos at gawain na may kaugnayan ng puso. Now, ilan sa mga gawaing may kinalaman ang puso ay tulad ng tawakkul, tulad ng ganap na pagtitiwala at pagpapaubaya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ganap na pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mayroong khawf, pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, at iba pa, raja, pagsabihin, pag-hoping, pag-aasam-asam sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ito ay gawain na sumasaklaw sa gawain ng puso. Pangalawa, gawaing may kinalaman sa pananalita. Okay, pananalita. Ito ay ang anumang sinasabi ng dila, anumang binibigkas ng dila. At ang dila ang siyang pinakamaraming gawain pakatandaan natin mula sa mga bahagi ng katawan at ng isang tao. Walang duda. At gayon din ang mata. At gayon din ang tainga. Di ba? Kamay, paa. Ito yung mga bahagi ng kalamnan na gumagawa at kumikilos. At gayon din, gawain may kinalaman sa pisikal, mga kapatid. Ito yung mga gawain ng kamay, paa, at iba pa. Now, al-amalu bin niyats. Isa-isahin natin kasi innamal a'malu bin niyats. Now, ang niyats, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang pangmaramihan ng salitang niyah. Pangmaramihan ng salitang intensyon, layunin, hangarin. At ito ay ang hangarin sa literal na kahulugan. Ibig sabihin, literally speaking, ang ibig sabihin ng niyah is intention, o hangarin, objective. Okay? Ayon naman sa pang-Islamikong kahulugan, ang ibig sabihin ng niyats, katiyakang pagpapasya sa gawaing pagsamba, katiyakang pagpasya sa gawaing ibada bilang pagpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. And that is technical meaning. Ibig sabihin, pinagpasyahan mong gawin for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala para mapalapit ka sa Allah. Yun ang intention. Yun yung niya, in Islamic perspective. At ang walang kaugnayan dito, ang gawaing may kinalaman sa pampisikal. Okay? Walang kaugnayan dito ang gawain sa pampisikal. Ibig sabihin kasi niyat, gawain ng puso yan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Now, wa inna malikum ri'in. Wa inna malikum ri'in. Now, nangangahulugan lahat ng tao. Okay? Wa inna malikum ri'in na lahat ng tao. Babae, lalaki, matanda, tigulang, o anumang kaya nasabi natin ang ulitao, ibig sabihin ay binata, dalaga, di ba? Now, manawa, ibig sabihin na anuman ang bunga nito ay ayon sa kanyang hangarin, ayon sa kanyang layunin. So, pag mabuti, mabuti, pag masama, masama. Now, kaugnayan dito ay mayroong usapin na dapat bigyan ng paglilinaw, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang dalawang naunang pangungusap, ang dalawang naunang pangungusap ba ay magkatulad ng kahulugan o ipatukoy o magkaiba? Ito ang dalawang pangungusap. Innamal a'malu binniyats wa innamal likum ri'in ma nawa. Okay? So ito ba ay magkaiba ng kahulugan, magkatulad ng kahulugan, magkatulad at magkaiba ng pagpapatukoy, mga kapatid? Ang kasagutan ay narapat alamin na ang ugat o puno ng isang salita ay at-ta'sis. Ang ibig sabihin ng at-ta'sis, mga kapatid, ay at-ta'sis as hindi tinatawag na foundation at ta'sis at hindi tinatawag na at-tawkid o affirmation. Okay? At ang ibig sabihin ng at-ta'sis na ang pangalawang pangungusap ay iba ang kahulugan kaysa sa unang nauna. Malinaw? At ang at-tawkid naman na ang pangalawang pangusap ay katulad ng anumang pangusap. So pagdating sa pagsasalita, pananalita o pagbigkas, ang pundasyon ay ang ta'sis at hindi tawkid. Ibig sabihin na iba ang tinatawag na pangalawa doon sa una. Samantalang ang tawkid, ito yung tinatawag na confirmation doon sa nauna. At ang mga pantas ng Islam o scholar ay nahati sa dalawang pananaw. Unang pananaw na ang kahulugang ng pangungusap na nakasaad sa hadith ay magkaparihas ng kahulugan o
ipatukoy o tinutukoy. Kaya naman, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Tunay na ang mga gawain ay batay sa kung ano ang layunin. Ano ang mga layunin. At pagkatapos pinatibay ang salitang ito sa pamamagitan ng sumunod na pangungusap na wa innama likum ri'in ma nawa. At makakamtan ng bawat tao kung ano ang anumang kanyang hangarin. So, ibig sabihin, magkatulad ng pagpapakahulugan. Hindi magkaiba ang unang pangungusap doon sa una at doon sa pangalawa. Ibig sabihin, yung tinatawag na pangalawa ay kaugnay ng unang pangungusap. Yan ang unang opinion. Pangalawang pananaw, ang pangalawang pangungusap ay hindi magkatulad sa unang pangungusap. Okay? Dahil ang original na salita daw ay ta'sis, foundation, ika nga, pag-uumpisa, at hindi tinatawag na tawkid at hindi tinatawag na confirmation. Now, of course, pagdating sa pamantayan o kaidah, mga kapatid, sa pananampalatayang susaligan, na kapag umiikot ang isang bagay sa pagitan ng pananalita, bilang ito ay ta'sis or tawkid, ay dapat na ito ay gawing isang ta'sis. Okay? Dapat itong gawin tinatawag na ta'sis. At ang pangalawang pangungusap ay bukod o iba sa unang pangungusap. Dahil kung ang pangalawa ay gagawin na tulad ng una, ay magiging paulit-ulit na nangangailangan ng pagtukoy ng kadahilanan kung ano ang naging dahilan. At ang tamang pananaw sa usaping ito na ang pangalawang pangungusap ay iba bukod sa pangalawa. Ibig sabihin na ang unang pangungusap ang tinutukoy dito, mga kapatid, ay ang nilayon at ito ay ang gawain na hinahangad. At ang pangalawang pangungusap naman ay ang tinutukoy dito ay ang para sa aling bagay ang nilayon o hinahangad. Kung ito ba ay para sa Allah lamang, o ginawa ba ito o para sa makamundong hangarin, di ba? So bilang patunay dito, kaya naman ito ay hinati ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam batay sa kanyang sinabi na faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Yun ang unang bahagi na ang layunin na yun ay for the sake of Allah. Yung pangalawa, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha imra'atin ila akhiri, yun tinatawag na pangmakamundong bagay. So ibig sabihin, yung kanyang layunin ay tinatawag na iisa. Subalit para sa ano ang layunin? Okay, ito ba ay para sa Allah o kung ito ba ay para sa makamundong bagay? Na kung kaya, ayon dito, ang unang salita ay iba doon sa tinatawag na pangalawang salita. Ang unang pangungusap na innamal a'malu binniyat, then pangalawa, wa innamal likum ri'in ma nawa, ay magkaiba. Okay? Kasi bakit innamal a'malu binniyat? Yun yung layunin ng tao. Subalit, para sa anong layunin? Para sa Allah o para sa makamundong bagay? So, nahahati sa dalawa. So, magkaiba doon sa tinatawag na una. Okay? So, yun po yung tinatawag na ibig patukoy sa bagay na ito. Na kung mga kapatid, inshallah, next time ay ating pag-usapan kung ano ang diwa at kung ano ang kahalagahan ng niya ng isang tao. Kasi bakit dito nasusukat sa isang tao kung gaano siya kadalisay sa Allah subhanahu wa ta'ala at kung gaano siya kalayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gaano ang kanyang paghahangad sa kabilang buhay o kung gaano kalayo o kalapit ang paghangad niya sa kabilang buhay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya napakahalaga ng iniya. Every action kinakailangan i-check ng isang tao kung ano ang kanyang layunin dahil ito ay napakahalaga. Dahil dito nasusukat sa pagtanggap at pagtakwil, pagtanggap at pagkaila ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Samahan niyo po ako sa mga susunod na pagkakataon. Bago ang lahat, sa mga hindi pa nakapag-like at nakapag-follow sa page ng Islamic Center, mag-follow na po kayo at mag-like na po kayo sa page ng Islamic Center na kung saan narito po yung sa tinatawag na link sa itaas. At the same time, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa kanilang YouTube channel, mag-subscribe na po kayo sa kanilang YouTube channel sa Islamic Center ng estudyante ng Islamic Center. At sapagkat marami pong mga iba't ibang lecture, hindi lamang sa mga Filipino, kundi sa iba't ibang lahi. Nandyan yung Afghanistan, nandyan yung Afghani, nandyan yung Bangladesh, nandyan yung India, nandyan yung tinatawag na English at iba pa, Indonesian. So mag-subscribe na po kayo at maaari niyong ibigay ito para mag-subscribe ang mga kanilang kaparihang lahi. So marami pong salamat. Barakallahu fikum. Dito lang po. Jazakumullahu khair. Wa nas'alallahu fi nabiyyikum wa sami'na. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.